Pat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig, lupa, apoy, hangin. Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasama ang apat na nasyon. Pero nagbagong lahat ng lumusob ang Fire Nation. Yun. Yun daw ang Diyos ng naturang mga kulto. Hangin, yung apat na elemento, tubig, lupa at apoy. Ngayon, ayon sa interview ng RPN kay Police Colonel Warren Dablo, may mga miyembro ng naturang kulto ang sumuko ngayon sa PNP at may revelasyon sila. Nabudol daw umano sila sa leader. Maraming salamat kay Sis Beatrice Sindol, Maria Beatrice Sindol na napadala sa video. At gagamitin din natin ang video sa mga local media, RPN, dyan sa Surigao, no? Na ipinorward ang video dito sa pamamagitan ni Sis Beatrice. So, sabi ni Police Colonel Warren Dablo, membro sa federal na ni-surrender pinagi kay sa ato ang Chief of Police sa Surigao City o sa ato ang company commander sa 1st PMFC na matod sa ilahan tako na istorya na sila na nalidlang kanang natik na tagaan sila og incentive. courtesy sa RPN na nag-interview kay Police Colonel Warren Dablo. Ano kaya ito kay Richard Dablo, kasama ko sa media. At ito'y tatalakayin natin mga kapatid sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto. Kasi kanalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. At di na natin pa tatagalin pa. Mga kapatid, wag din yung kalimutan sa mga suking taga-subaybay na pindutin ang ating like at wag din magkalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share mga kapatid. Welcome sa mga pumasok ngayon, no, sa ating live streaming sa pananampalataya at katwiran. Sila si Papa Enoch, Alidik Carbonilla, si Rick, kapatid na Idin Ayo, si Rick Ernie Kabasag, Emilio Malano Guyo, Maria Cecilia, si Berna Eversabal diyan sa Las Piñas, si Gloria Iyuga sa Quezon City, Bong Pinlac, si Verards Canyonio. So, ngayon, itong grupong ito ay ang kanilang Diyos pala, ang apat na elemento, hangin, lupa, apoy at tubig. Shout out din diyan sa kapatid na Bernarda Eversabal, GM Nason, Elsa Yangson, si Berna Empas,
So sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon, si Verads Canyenyo, si Kaiba, Super Warm, si Bong Pinlak, si Consuelo Permitis. So sa lahat ng mga sumusubaybay. Okay, si kapatid na Eren, di na natin pa tatagalin pa. Ating pakinggan ang interview ni bago yung interview ni Colonel Warren Dablo. No, may mga hinuli na, maliban na may mga sumuko, may hinuli na mga miyembro nitong si Dato alias Dato Adlaw. Okay. Lagi na ka pag isa sa. Hoy, dili yan pwede din sa phone. Ano yung manang kuha na? Tayo ng justice na mo. Kan ba? Bitaw. Tayo ng justice. Dalawa ni lagi mo. Ibarik pa niyo ang sa cellphone. tribo din eh. Ibarik pa niyo ang cellphone. Ha? Dalawa. Ibarik pa niyo ang cellphone. Thank you, Surigao. Sign of justice ka mo na. Tribo na mo nakatungod na mo na. Huwag may nakatakabo. Tanawa na mo kanon. Grabe na samdan na ho. Samdan na mong iban. Oh. Di daw nila ginawa yung mga So ang konteksto dito, nagsagawa sila ng sariling checkpoint. Nag-checkpoint sila. No? Pinuntahan ng PNP, pinuntahan ng SWAT at composite group. Ang mayor mismo pumunta doon sa area pero ayaw lumabas yung si Dato Adlaw daw. Naipit ang tail. Naipit ang tail. Ay, na-plastic yun. Sige lang. Pasagay. Maipit oh. Maipit. Ay, na-plastic yun. Naipit ang TL oh. Naipit Naipit. ang tail ba? Naipit ang tail. Naipit. Ha? Tol. Sagli lang tol. Pagkaroon ng abogado, okay ang amukha na mo. Ay, kwa. Meron daw silang sariling abogado din. Ay na ilang gidala. Oh. Tanawan ka. Yun, hinuli na PNP. No? At ang kaso nito, ayon sa radio serbisyo, ito ang kaso ng naturang grupo. No? Lagpas sa 10, baka madagdagan pa na kaso ito na isinampa sa miyembro. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Federal Tribal Government of the Philippines. Pero nauna na sa ibang video na sinabing sa mga legitimate IPS leader na hindi sila kasali. No? Ito ang mga kaso: malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, grabe talaga yon, no? Sa loob ng 72 hours o mano, babaha ang grabe. Pero iba ang bumaha yata, luha. Cyber libel, multiple violations of cyber crime law, and other related crimes. So, may Lagi na ka pag isa sa. Hoy, dili yan pwede din sa phone. Ano yung manang kuha na? Tayo ng justice na mo. Kan ba? Bitaw. Tayo ng justice. Dalawa ni lagi mo. Ibarik pa niyo ang sa cellphone. tribo din eh. Ibarik pa niyo ang cellphone. Ha? Dalawa. Ibarik pa niyo ang cellphone. Thank you, yun Surigao. talaga ang ginawa nila. Yung pagpasarado lang. Ayo. Te, mag-block me, te. Kay, wala mo ka dun sa lista na ultra, no? Amo ni Siradaan, te.
Kung gusto niyo mapapay mo negosyo, mo bayad ka ng tax. Ha? Ano sa pa man implement na ko ana na. Doon kayo na nite. Wa ko bawa na. Dili, dapat na iba yung upak mo. Awa na ganun. Iba yung dapat. Kaya nga nakakaran. Wala. Wag man mo nagbayad sa tax, tapos wala sa bidin sa intralo, staff. Intralo, hindi ako. Di sa ato pa, ato ni Siladan. An poster. Poster. Kumusugutan na oy. Sama na palaw. Dili. Ay dili. Mag-abot sa tabi sa nait eh. Ay nape. Yan ang sinamang ni Siladan. Dili pwede. After kay Dr. Amang pwede na ilan na ta. Bayad mo kanin ko. Dili, kaya ka ka lang, hindi malis natin sa imagano. Wala na. Ayaw. Uy, nanong di ko Dili, tanggap na dira, niyo. dira, Siladan na ni. May labot na. Siladan na ni. Siladan na Siladan. Ano pa? Wala ka. Wala na. Gusto ka tayo mga bante. Wala ko katakutan na inyong kitang balaod-balaod diha. Dili, balaod na naman, te. Imo na ng balaod. Ay, May gobyerno man, ayaw na, bilad, kay. Siladan Dili. Siladan kay. Kaya ka magpasata. Naamo sa pagkita. Bayad magputang. Uy, pamagalit ng bayad. Kaya pala bigyan ng gusto sa ito. Wala sa talunin mo. Ako kasabukan ng ito. Kasawi ako din ang gusto. Ang gipat lang ka nung sinahin mo. Balak lang nila. Kasi, Susi, kala ko na ba naman susi? Oh, so, puro issue talaga tong grupong to. At ayon kay Colonel Warren Dablo, kadalasan sa mga sumuko umano ay hindi taga Surigao. Galing pa sa Davao. At tinetik sila na sasali sa grupo dahil may promise na bigyan sila ng lupa. Kaya nabudol sila umano. Ito. Membro sa federal na ni-surrender. Courtesy sa RPN DX KS Surigao. Ito ba ang media na pinagbabantaan din? Hanapin ko yun ha. Di ba may banta sa media? Pakinggan muna natin. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil RPN sinasabihan, talaga. magsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, and 72 hours. Ikaw, Mayor Dumlao. Ikaw, Hippie Police. Mga bakakong kamo, nagpa-interview kamo. Ikamo ang nakiusap kay Dato Adlaw. Sabi ni Dato Adlaw, respetuhon, pero tuloy-tuloy ang amo pagpadlak. Na kamo ay mag-assist kamo sa amin. Dahil kami ang totoong baidato, kami ang totoong gobyerno. Prime agencies lang kayo. Hindi kami kailangan i-recognize ni sino sa inyo, even the Supreme Court. Recognize kami sa batas sa Ibralo sa Panginoon po. Dahil kung recognize kami under Sibilo, walang mangyayari sa panggoberno natin. Na tayo tribo ang totoong goberno. Dahil mga bayaran yan. Wadcom, na sinasabi niya ang Wadcom, ipapadlak namin. Dahil yan ang totoong injustices. Pero pasalamatin natin yan. Kaya nandyan na ang justisya po. Law is the Bible of the tribes. Justice is God. God is justice. Yan, delikado. Ang Quadcom ipadlak din nila, no? So, ang tapang ng reyna nila. Pero ngayon patong-patong ang kaso, ang tapang noon na magbabanta pang babaha ang grabe. Pero iba ang bumaha, luha. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN, and 72 hours. Tatay!
nagkatotoo nga, bumaha, pero luha. So, balik natin si Colonel Warren Dablo na na-interview ng RPN. Membro sa federal DX Keys. na ni-surrender. Pinagi kay sa ato ang Chief of Police sa Surigao City o sa ato ang company commander sa 1st PMFC na matod sa ilahan na na istorya na sila na nalidlang kanang naatik na tagaan sila og incentive na kung mag tuloy-tuloy ang ilang mga propaganda, ilang mga pandaot, makadawat sila og mga monetary reward. Kani mga tawhana, mga taga Sino kayang nasa likod nito? Ha? Ay, may promise sila na kung ituloy-tuloy nila itong ginawa nilang kaguluhan, yung pagsarado at iba pa, ay makatanggap sila ng malaking halaga. Sino kayang nasa likod nitong grupong to? At hindi nakatira ito sa Surigao, kundi sa ibang, may mga galing pa sa Davao. Tuloy natin. Mungkayo sa Davao de Oro. Mungkayo, Davao de Oro. Kaning siyam na mga tawhana na isa ka minor. Karon Siyam na miyembro nila ang sumuko sa PNP at may ikinanta, no? At may isang minor de edad na kasama. ilang na-realize na giatik na sila atong gikaingong dato-dato. Giagni lang sila through text na nainganing kuan. Pagwabot sila sa Surigao City, na mga aktibidad sila, tapos after sila mga aktibidad, makadawat sila og monetary reward ranges from 18,000 to 50,000. So, galing sa Davao. Sa pamamagitan lang ng text, sinakayat sila na pupunta sa Surigao at aanib. At meron silang 18 to 50,000 daw na matanggap. Plus, may ipamimigayng lupa. Dahil indideklara ni Sultan, Sultan ba yun? Dato Adlaw, nakansilado na lahat titulo. Okay, tuloy natin. According sa ilahapod na sa tumang nilang paghunahuna, Oo nga, pwede palitan, Tama, si Viraj Canyonyo, miyembro ng Federal Bureau of Padlak. Okay, tuloy tayo. na mali ang nabuhat o walay kapaingnan. So nagkuhan sila na surrender na lang sila sa mga pulis kay pod lagi ang ingon sila na kinahadlok po sila na kung surrender sila sa pulis na idaotang may tabo sa ilaha. So nagkuhan sila na sa ilang pagsalig sa mga kapulisan, kita man ninyo na walay na itabo sa ilaha. So, giagap na ko ang ubang membro, anang mga nasa sulod diya sa federal na musurrender na sa ato ang kapulisan kay tabangan sila sa atong kagamahanan na maplastar sila sa ilang mga unsa man ang ilang mga mulo na pwede man nato mahistoryahan na dili lang nato agion sa mga pangdahas kay mga padlak-padlak kay the PNP shall enforce the purpose of the law. Mo na nakita ninyo tanan dito nakabantay gud sa ilaha. Because dili nato gusto mahitabo ang katuilang ibuhat. Gi-tolerate lang namo ang maximum tolerance during that day because
dili na mo gusto. Dali, may nabasa ako bago ipatuloy natin si Colonel Dablo, sabi ni Wilbert Ompa. Dol dapat may imbestigahan ni sila kay kalit man kaayong mitungha sa Surigao unya naa sila'y balaod nga madlak. Sabi ng barangay captain na na-interview din sa local media, mag-5 taon na umano itong grupong ito. Pero napaka-porwisyo, hindi lang sa barangay, kundi sa kanilang syudad. Dahil tinik talaga. May sariling batas, may sariling gobyerno. May tabo na na mga sibilyan na maangin or mga dili daw tang mga pangitabo. Mo lang to og mayong hapon kanyang tanan og dako na ko pasalamat sa effort sa atuang governor, sa atuang city mayor o pati sa chief of police sa Surigao City, si Police Lieutenant Colonel Lukban, o sa atuang Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Quadra, sa ilahang madasigo na pagtuman sa ilahang mga duty na mahumaning ingani na sa peaceful na pamaagi. So karong hapon na natay siyam kabuk na ni surrender through good valid na negosasyon. Mayong hapon sa tanang Surigao noon, akong gi-rest assured sa inyo na ang tanang persa sa kapulisan nagabantay para sa atuang kalinaw o kahapsay diri sa syudad sa Surigao o sa probinsya sa Surigao del Norte. Otron ko, mayong hapon sa atong tanan. Sir, may kaso ba ni sila, sir? Yes. Kining nanorender? Yes, kasama ni sila sa napailan og kaso. But we will talk with the napail pa man ito kagahapon. We will talk to the with city prosecutor, sa mga prosecutor kung unsay mayong buhaton ani. Siyam ang sumuko, mga kapatid, no? Siyam. Okay. Yun ang interview at courtesy sa RPN na pinagbabantaan din ito ng Rayna, itong media na ito, RPN DXKS Surigao. Pinagbabantaan din. No? Babaha ang luha pala. Okay. So, ito ang interview din kay Dato Adlaw daw. Opo, tungod kay nahitabo ang pagpamadlak namo dinhi kay wala sila musubay sa legality under management sa Federal Tribal. So, sa kanilang sariling batas, di sinunod daw ang kanilang sariling batas. Government of the Philippines kay niya sila sa ancestralan. Nga ang among boat ipasabot nga magrespeto ta. Mo-comply ta sa federal kung unsay legality para sa kaangayan. No? So mao ning nahitabo. Meron silang sariling batas, meron silang sariling gobyerno, kaya isinasarado nila, nagpadlak sila para pupunta sa kanila umano at mag-comply sa kanilang batas. Ang hirap pag maniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. Mga sistema para ma-implement pa hilabi ang batas sa Dios since time immemorial nga diin mao ang Republic Act 8371 April of 1997 Divine Customary Law na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines kay gibakwi na kita sa Dios pinaagi sa batas. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Imagine, pati pala ang civil government na batas ay nag-expire na. Expire na ang lahat ng currency para sa kanila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Idiniklara nila, expire na. Expire na din ang lahat na titulo.
Kaya di sila under umano. Paano ngayon? Patong-patong ng kasong kinaharap niyo. Okay. Di sila under kahit sa Supreme Court. 7160 inconsistent to Republic Act 8371 April of 1997 na supersede na repealed ang tanan balaod sa civil government. God is justice. Wala man, wala sila katungod nga maupahawa. Kay kaming tribo ang rightful owner sa ancestral land. Wala sila katungod. Kay ni At ilan na mga legitimate na IP leaders nagpahayag na ang grupo na ito ay huwad umano na IP. Hindi ito kaanib sa indigenous people. sila sa ancestral land, atong rights tribo ang dapat nilang pagasundon. Kung sa atong desisyon, mao ilang desisyon o ilang pagasundon. Assisting lang ang tanan branches of civil government. Iba yata yung na pahayag ni Dato Adlaw, assisting lang ang evil. Mag-assist natong tribo. Wala sila right. Ma-illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral land by law. Corporate law versus customary law. Ang ilang gihimo, ang pag-intervene, illegal intervention sa among pag-checkpoint, sa divine customary law checkpoint, pag-inform sa tanang katawhan, nga ania na ang balaod sa Dios, nga naghatag ka natong kasiguruan para sa atong kaluwasan, material and spiritual, para makabot nato ang kalinaw o panaghiusa. Walay problema, basta manaog sila dire. Kay wala sila katungod mo patawag sa dato og bae. Kay wala pa ang Republic of the Philippines, kaming mga dato bae. Nako, walang karapatan na ipatawag daw umano. Ito problema sa barangay captain mismo, kung saan sila nakabase. Dahil pinatawag na ng barangay umano, di sisipot dahil may sarili silang batas. At pinanindigan kasi nitong si nagpakilalang Dato Adlaw na iba sila. Kahit dugo nila ay kulay puti daw. Ano kaya yung uri iyon? Parang sa langka, di po ba puti ang dugo daw nila? Siguro dami ding napaniwala nila na puti talaga ang dugo. Ano yon? Platelets lahat? Ina ang decision maker sa ancestral land. Niabot ang civil government mag-assist an any branches of civil government sa atong tribo. Ang akong mensahe karon ining takna nga wala tay lain pagasundon kundili ang batas sa Dios para sa kalinaw, mapuwasta sa tunglo, sa injustices ug sa sumpa nga atong naangkon tungod kay kitang tanan biktima sa sistema sa panghitabo sa kalibutan, pagsakop sa atoa sa mga bansang mananakop. Kay since time immemorial nga nagapuyo kita dinhi sa Orang Timol, dili pa Pilipinas ang pangalan ni Ayun, ang pangalan daw umano sa bansang ito, Orang Timol. Hindi pa Pilipinas. Orang Timol. At ang dugo sa mga nakatira, kulay puti. ani malipayon kita, wala kitay kamatayon. Hindi mo mamatay daw. No? So miabot ang panahon nga gisakop kita sa mga bansang mananakop diha na ta nakabatunog kamatayon. O mo nang balik na kita sa kultura, sundon ta ang batas unsay legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Magpadayon ta sa atong buluhaton sa kalina ug panaghiusa. Yun, ang interview. Paano ngayon na ito ang patong-patong na kaso na kinaharap ng naturang grupo dahil grabe binabantaan dahil tinanggal na yung Facebook account pati si Mita binabantaan pa. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita. May kaso ka. Sa pinagagawa mo dahil sa pira-pira lo. Pira-pira. Si Mita. Yun. Kaya abangan natin ang susunod. Nananawagan na si Police Colonel Dablo na yung ibang mga
kaanib sa naturang grupo, kung maari, sila'y susuko na. No? Nakasintro talaga dahil grabe ang purwisyo na dulot nila sa pagsarado ng ilang mga establishmento at nagsagawang sariling checkpoint. Kinang leader niya sa kining federal. Napain yung mga embassy. Kanang embassy niya, nagpamatuod na kini. Nagdili sakop sa Republic Act 8371. Kaya walay lain namong embassy. Ang among ahensya, nga NCIP. Iyon ang legit na dato sa IP, no? Na galit dahil ginamit ang kanilang grupo nitong grupo ni Dato Adlawan o Adlaw, no? Na di naman umano kaanib talaga sa IP. So ngayon, abangan natin kung ano ang susunod. Kung maalala ninyo, pati pira, idiniklara na ng kanilang reyna. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the quintal money which has been printed a long time ago. I am calling... So, abangan natin ang takbo sa kaso, mga kapatid, no? Posible madagdagan pa ito. Pero nagbago yata ang anyo matapos ilang miyembro nila ang nahuli. Bumaha talaga. Bumaha ang luha ng kanilang reyna. Lagi na ka, mag-isa sa... Hoy, dili yan, pwede din sa phone. Ano yung manang kuha na? Tayo ng justice na mo. Kuhan ba? Bitaw. Tayo ng justice. Dalawa ang nilagay mo. Ibarik pa niyo ang Sa cellphone. tribo din eh. Ibarik pa niyo ang cellphone. Ha? Dalawa. Ibarik pa niyo ang cellphone. Impeso ikaw. Tayo ng justice daw. Sign of justice ka mo na. Tribo na mo na, katungod na mo na. Huwag may nakatakabot. Huwag may nakatakabot. Tanawa na mo kanon. Grabe na samgan na ho. Samgan na mong iban. Oh. Sign of justice yun. Naipit ang tailo. Naipit ang tail. Sign of justice yun. Sige lang. Tasagde. Maipit oh. Maipit. Sign of justice yun. Naipit ang TL oh. Naipit Naipit. ang tail ba? Naipit ang tail. Ha? Tol. Sagli lang tol. Pagkaon ng abogado. Okay ang amukha na mo. Kahit kuha. Ako na ilang ginala. Tanawon ka. Oh. Tanawan ka. So, ang kanila talagang sinabi nitong si Dato Adlaw ay magiging kalaban na umano yung hangin, yung 4 na elemento, at itong 4 na elemento, yun pala ang kinikilala nilang Diyos. Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. Napatay. Ang tunay na Diyos, hangin, lupa, tubig, apoy. Hindi, fallen angel, kung ganon, no? So, abangan natin mga kapatid, ano ang takbo sa kaso nitong grupong ito na ayon sa barangay kapitan mismo sa interview ay 5 taon na pala ito. At problema sa kanila dahil
pinatawag sa barangay, di daw pupunta. So, dyan na kuan balita, tinuod ma, kinanagod ko sa Surigao. Ini siya kuan, sila mga tribal, isa sa mga tunok din sa kuan sa Sabang. Bisan mo kung hay mga tanan tao din sa Sabang, sila mismo ang kuan, hindi mo yung naghimo ng kasamok. So ang taglakang ng kuan, taghimo ng barangay, kay di man makaya ka biskan imbitaw na mo sila sa barangay, dili man to kay jaw mo ila kaugalingon gobyerno yung mga tribal. So ang kuan tayo nahimo na mo kahapon, nagtawag na ng direkta ng pulis para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mubuan kasi sila may pinakataas nato na kuan hanapan ang barangay adya na makasis kuno himo nato nga doon. So anay tabo dukali sila gahapon na kay magpapirma sila ng ila para receive ng mga papilis nila kay sa ila kuno tribal amo doon kay sila lagay kuno gobyerno kaugalingong gobyerno. So naitabo iya kay mapirma gahapon namo si kita sa nang para receive ng mga papilis. So naitabo kay nagwala naman nagtraffic na makainabunta nga doon. So nawag na ng pulis na para ang pulis mo bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay ya na may mukuha niyo na dili man mo tuloy ng balaod kay ilang ang kaugalingon balaod. So may tabo magpatabangay kami sa kuan sa kataasan. Nukali mga sila ni Mayor, dumlaw sa sila ni si Lukban kaya tag-istorya nila kay nabuntag pero paghahigapon kay sa ngayan dahil ilalagay gobyerno. Amo ang kuman bali diyan tagtambayan kuman ng gobyerno para sa ila. Amo ila balita pero actually wala mo ba ang barangay. Diyan tuno sa lain establishment amo ila tagimo tumadlakan. Amok may syudad na kuan naitabo ng syudad kuman ay bayo man sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Pero kuman bagan tanan jaw nila kuan taghimo puro man yung binuang. Disturbo sa syudad, disturbo sa una sa barangay anila taghimo. Jaya mo kuan taghimo ni kapitan. Pero ang taghimo kuan na mo direct tagyo sa kuan kay dili mo mati sa barangay. So direkta na sa taas anamo taghimo. Kung emergency pwede mo dawaton. Pero pagka normal ito sa Lunes Kintahay. Po dawat man kami kay 24/7 man sa serbisyo ng barangay. Anamo kuan din sa kuan sila yung number 1 tunok din sa mga barangay pasaway diyaw na grupo. Diyaw na kuan usugo sila taon-taon na ini. Hindi isuma sa pa may audit mga 5 years na siguro. Ang mga grupo nila huyay ni taga Surigao. So imagine 5 years na at sa mga kaanib nila walang taga Surigao daw. Pagkatapos diyan sa Surigao naghahasik ng ganitong problema. Din sa Surigao City, taga Sabang Goya. Kasagaran daw sa ila sa lain-lain lugar. Nukarin dire. Kaya daw lagi-lagi pasalig ng mga lupa. Naihatag na kung mana may ila makuha. Kay tagsakop ng mga sa Surigao City about Surigao sir. Ilan na po diyon kuan. Ilan na ko ng lupa. Naunon man nato doon. Pagsabot nato kung kita yung nato na kita kay mulang na ikaw tag-ija ang kunon alahan ko na. Kay ang kun naman. An kuan iton tan mga jay papel. Na diyon ila tagoy ang kuman. Di mo to sa barangay sa So may komento dito na ang hinuli daw ng mga pulis yung mga miyembro dahil yung mga leader nasa loob ng bahay at armado sila ng mga itak. So wala pang search warrant. Ang nangyari, hinuli yon dahil yung nasa labas ng bahay, nagsagawa sila ng checkpoint. No? syudad sa barangay naman kaha. Na kuminsay, patabang lang minsan ko sa taas sa mga government nato, mga agencies nato na masulba dyan na problema. Kaya kung barangay ra dyan na kuan, dili kayo matubang sa amo. Ana mo power dyan man, pero mas power naman sila kaya dyan may kuno ila kaugalingong gobyerno. So kung ang kasong ito higit at posibleng madagdagan pa, higit sa 10 kaso, pag ito'y maisampa sa korte, matapos sila pasagutin sa Fiscal's Office, abay, lalabas ang warrant of arrest sa kanila.
So imagine, ito, lagbas sa asampo, sasagutin, purisyo. Purisyo nga, ang totoo, no? Kahit yung mga kaso madismiss man, pero purisyo kahit isa lang. Purisyo talaga. Oh, ito, 10, mahigit. Oh, delikado yan. Oh, plus, violation of COMELEC resolution. Sa palagay ninyo dito, asan na kaso dito ang non-violable kung meron man? Comment kayo dyan, mga kapatid. So kaya nga, bago umanib sa grupo, mga kapatid, no, dapat magmasid talaga kayo. Dahil ang daming mga pirated ngayon. Pirated na gobyerno, meron silang sariling gobyerno, pirated na meron silang sariling pera, meron silang nagpakilala silang IP na yun naman ang mariing pinabulaanan ng mga legitimate na indigenous people sa Caraga region na wala sila sa listahan at ayon sa barangay kapitan, hindi sila taga doon, taga ibang lugar sila. At doon tumitira, naghahasik na. At makita ninyo dito, pati na si Adlaw, Dato Adlaw, nakasuot ng abito, may chosabol pa, na parang pare. O di, pirated na pare din. Kaya nga, daming mga pandaraya ngayon sa ating panahon. Pananampalataya, kahit sa online, may mga hacker, ibang mga pandaraya. Pero napaka-delikado pagkaluluwa natin ang madaya. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo mga kapatid sa